para sa umaga po ito. Talagang napakabuti po ninyo sapagkat siya ay kumakain ng mga tao, talaga ng kanilang mga sarili, para sa kanya na talaga. Kaya, nung linggo, nagkaroon po kami ng klase at talaga naman, sabi ko, pwede ba pumatras? Hanggang hindi ko pwede ba tayo pumatras? Pero dahil talagang ang buhay natin ay para sa mga kaya tayo ay nalulugoy at nagagalak na magbigay ng ating mga buhay para sa kanila. So, isang napaka-importante paksa ng ganitong mga pagdaraos ay yung kaya tayo nagpapabautismo sa Panginoon sa tubig ay upang ating ipagtalaga ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Kinikilala natin na karapat-dapat naman ang ating Diyos na pag-alayan natin ang ating mga buhay at nararapat lamang na tayo ay magbigay ng ating mga sarili, pagkatiwala natin ang lubusan ng ating buhay sa Panginoon. Diba? So, sabi ko nga, ang bautismo sa tubig ay hindi paraan para maligtas ang isang tao. In fact, kaya tayo nagpapabautismo sa tubig is because we are already saved. Tayo ay nakaranas na pagliligtas ng Diyos. At ito ay pagpapahayag ng kung ano yung nangyayari sa iyong kalooban na magkakaroon ng physical manifestation sa panglabas. Sa tulad dito maiyahalin tulad. Ito ay katulad sa isang pag-aasawa. Diba? Ang siksik ay hindi naman pagkarawan ang siksik ay hindi naman ang siksik ay isang larawan ng pagmamahala na meron ng dalawang tao nagtatalaga ng kanilang mga sarili para sa isa't isa, di ba? So, ang siksik, pwede mo palitan, pwede mawala, pwede maisanla, pero hindi na nangangahulugang nawawala na yung pagmamahala ng dalawang tao sa isa't isa. Diba? Kapag naduma ng siksik, pwede mo yung palitan ng mas maganda, palitan ng mas mahal, pero yet, yung pagmamahala na meron yung dalawang tao para sa isa't isa ay nananatili. At hindi naman ang pagbabautismo sa tubig. Tayo ngayon ay humaharap sa isang pagdidesisyon na kung ano yung nangyayari sa ating kalooban. Sinasabi natin, ito ang ginawa sa amin ng Diyos, minahal kami ng Diyos na sobra-sobra, ibigay niya na yung bugtong na anak, upang sa kayo kami ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At dahil sa pag-ibig ngayon, ako ngayon ay nagbibigay ng ating sarili para sa Panginoon. So ito ay isang panlabas na palatandaan na kung ano ang nangyayari sa ating kalooban. At bahagi nito ay yung salitang tinatawag natin commitment. Sabihin nga po natin commitment. Di ba? Sa pag-aasawa, napaka-importante yung salitang commitment. Pagkakaroon ng pagbibigay ng pangako sa isa't isa na sabi nga doon sa vow, sa wedding vow, in sickness and in health, for richer or for poorer, for better or for worse, till death do us part.